Sabi ko, siya lang naman nakakaalam. Para bigyan ka pa ng mahabang buhay, sabi ko. Ano lang ginagawa ko pag natatapos ako magdasal, hinakausap ko siya. Para sa inyo, magaan din sa kalooban ninyo. Masakit din, pero ano lang kasi, yun naman sabi ko. Ni Lord nang bahala sa kanya. Oo, paubayan natin kay Lord kung ano man ang plano niya sa asawa ninyo. Hello nanay, condolence po. Salamat. Nay. Kaya pumuruko kami. Nakaon, pamahaw pala. Kakamata pala. Nag-ano kayo, naglalamay. Kaya puyat. Aga pa aga na nangangaturog. Sige, dito po. Pasapin ko lang kayo. Nagulat ho ako nung nalaman ko na pumanaw na pala si tatay. Ba't biglaan naman? Kung kailan nag-start pa lang ako mag-vlog sa kanya. Siya nga Kailan ho siya pumanaw? Mga 17 na daling araw. Mga 2:30. Kasi, nung alauna, gising ako. May sumusuka siya. Pinunasan ko pa ng madaling araw. Tapos, antok na ako. Umiga ako, natulog ako. Tapos, nagising ako mga 2:45. Napaka, nakang parang, tahimik na si tatay. Siguro siya na magandang tulog niya. Tapos, pinailawang ko, nawakan ko yung dito niya, hindi na humihinga. Hindi na humihinga. Tatay, sabi ko, tatay. Wala na. Iyak ko lang mag-isa. Kami lang dalawa mag-asawa kasi mga anak ko, ito nandun sa eskwela kasi alumni. Tapos yung bunso ko, nagtatrabaho yung pagtukar. Yung sa sound system. Sound system. Tapos yung yung panganay ko, sabi niya, nanay, tutulong ako dun sa San Isidro. Sige, sabi ko, punta ka doon. Tapos nung malaman ko na hindi na siya umihinga. Pero mainit pa siya. Bago lang. Tapos iniwan ko siya kasi wala kasi akong kasama. Tapos tumakbo ko doon. Pinawi ko yung panganay ko. Sabi ko, Alcris, sabi ko, uwi ka muna, sabi ko, patay ng tatay mo. Tapos pagdating niya, binipi. Tapos gimpam, wala na talaga. Wala na. Pero mainit pa siya. Mga kalahating oras, yung mukha ang una na malamamig. Malamamig na siya mukha niya. Iyak na lang ako ng iyak. Kasi wala na. Sabi ko, patay, pinatulog mo lang ako. Sabi ko, yung bala, iiwan mo na ako. Sabi ko, gano'n. Tapos yung naman, sabi ko, yung mga kapitid Marquez, pauwiin mo muna. Sabi ko, hindi makontak, hindi nagre-reply. Ang ginawa ng kuya ko, Kuya Alex, pinuntaan doon, sinundo. Iyak na lang na sila ng iyak. Wala siyang sinabi nung gabi? Or wala siyang... Nung gabi, parang pinitingnan niya ako, sa akin. Sabi ko, sabi ko, nahihirapan ka na. Sabi ko, magpatawad ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sabi ko, kaluluwa, humingi ka ng tawad, manalagin ka para gumaling ka, bigyan ka ng magandang buhay. Sabi ko, nakaganon lang sa akin. Nakatingin lang sa akin. Tingin lang ng tin sa akin.
Ilang taon na si Tatay Christy Toto? 62. Magsi-63 yan. Kasi sabi ko nga sa kanya, sana tatli. Nga ano, July sana sa July 27. 23, sabi ko, ay ano, 27, ano ka pa, gumaling ka para mag-birthday ka pa. Wala na. Basta tinitingnan na ako, ano sa akin. Kumain pa siya nung gabi. Opo. Anong kinain niya? Lugaw at saka gatas. Kasi nung isang araw, kasi may bumili ako ng ano, isda. Pinagyan ko ng isda yung pagkain niya. Maganda naman yung pagkaano ko, blender. Nagbara yung GT, natakot ako. Sabi ko, naku, hindi nito makakakain. Sabi ko, gano'n, kasi nagbara. Ang tagal kong binapam, yung GT talaga ayaw mag-ano. Basta barado lang, mga 3 oras ako nakapam. Tapos nagsawa ako, hindi. Umupo ako, nanalangin ako kay Lord, Lord, sabi ko. Bigyan mo pa ng magandang buhay yung asawa ko. Sabi ko, gano'n. Nagdasal ako. Tapos mga ilang oras, pinam ko muna. Yun nawala yung pagbara. Nakakain siya. Nahihiya kasi ako sa ano ko, sa kapamangkin ko na nurse. Pag nababara yung GT niya. Tinatawag ko siya, nahihiya na ako sa pamangkin ko. Palagi na lang kung tumatawag sa kanya na palitan yung GT. Hanggang sa natatakot ako, sabi ko, pwede naman yun yung gatas ni Ishik kasi naman yung Complete kompleto. naman yung insure na yun. Natatakot kasi ako pero palagi na lang babara pag may ulam. Oo. Pero minsan pinakakain ko siya ng mangga, saka apple, saka saging. Blender ko yun ang pinaano ko saya, merienda. Ang ginagawa ko lang dyan pa ngayon, 2 apple pa yung So, nandyan. bali ano na to, pangalawang araw na to ngayon. Opo. Na naka-imlay siya. Opo. Kagabi yung daming tao dito kasi yung mga taga niyo nag-ang sila bilbil. Taga-simbahan. Sa simbahan. Tingnan sila nagsabi, nagbibilbil sila kasi naano na kami kasi hapon na. Kasi wala pang masakyan papuntang bayan. So, ito binago nyo na lang. Di ba dito yung Opo. daan nun? Ito? Kasi pag doon, mahirap magdaan. Tinanggal Dito nyo na lang yung mga gamit ni Tatay. Opo, na doon yun. Yung Hinano na lang. Ano ba yun? Mga Mga sira. frigidaire, yung sira mga ng ginagawa frigidaire. niya, opo. Pero magagawa pa niya yun siguro. Yung ibang gagawa pa yun, kaso iwan ko lang kasi yung mga anak ko wala nang hilig sa trabaho ng tatay niya. Tinuturuan sila, ayaw talaga. Hindi nila ng paggawa ng frigidaire. Sabi ko nga, isang visit pa lang namin, biglang pumanaw naman si Tatay. Namamaga na kasi, nagmamanas. Oo. Sabi nga ni Pepa, na pag namanas kasi yung lola daw niya, ganun din namanas. Bago mawala. Yun nga. Sign na daw pala yun. Pag Pero namanas. lumalaban siya. Gusto kasi niya mabuhay pa kaso talaga hanggang dyan na lang. Ano man nakahingi kayo ng tulong sa kanyang punerarya? Wala pa kami hindi pa kami nagbayad kasi naman, Sabado namatay, walang opisina. Sabi ko nga kay Alfred, bumangon ka, napunta ka dun sa barangay hall, humingi ka kay kapitan ng certification na patay na ang tatay mo para madala mo dun sa health center. Tapos, Hindi pa kasi umaga na natulog. Sabi mamayang alauna na lang nanay. Sakit pang ulo ko. buti pinayagan na kayo ng Opo. service kahit wala pang bayad. Sabi naman kasi kakilala na yung kapatid sa gagawa ng frigidaire sa Lare, yung ng punerarya. Sabi na walang yan down payment, basta lang kayo maglakad ng AX, sabi niya, para makahingi kayo ng tulong. 25 ang hinihingi. Aywan ko kung makahingi kami ng 25,000 sa AX. 25,000. Opo, ang hinihingi. Lahat na, pati ang damit sa kanila. Sa kanila na. Opo, Wala pa kayong naibigay. wala pa. Pwede yan sa AX kasi meron kami mga tinulungan ganyan din. Opo. Nabayaran namin pero ni-refund doon nung Kaya nga sabi ko, punta ka na Na-refund doon sa kay Kapitan, tinutulungan humingi ka ng certification, tapos pumunta ka sa health center pag patay ng tatay mo. Kasi kaso nga lang, puyat siya.
Ano na, alas 6 na natulog. Tingin ko na gano'n na rin siya, yung parang inisip niya na din na para hindi ka na mapagod masyado. Nakaalalay sa kanya. Basta nakatutok lang yan sa akin pag ano, sabi niya, tay, bakit? Anong masakit mo? Huwag mo tumitingin sa akin. Pinatulog niya ako, tapos pagising ko, wala, napatay na siya. Ngalauna, kasi suka ng suka, pinupunasan ko. Tapos antok na ako, nahiga ako, nakatulog ako. Pero nung umaga, okay naman siya. Nang pa, No, nung umaga. okay naman siya. Maganda ang niya, hindi niya sumasuka. Sabi ko pa, yung niya ngayon, maganda ang niya. Tapos yung gabi na yun na lang. Yung pala ang na niya, last na namin. So, kailan po yung kanyang living? 26. 26. Sabi ko sa pamangkin ko, siya na lang pinupunta ko sa simbahan. Kasi altar naman siya. Sabi ko, Louie, yung mapiliin mo yung 2 p.m. Kasi pagka umaga, para kang hinahabol. O sabi niya. Nakikiramay po kami, Nanay Agnes, sa pamilya Salamat ninyo. po. Sa pagpanaw ng ating tatay Restituto. Kristi Toto. Toto yung niya, palayaw. Unang pa lang natin, unang bugso ng pagtulong. Kala Ang natin. sala na. Medyo... Pero maigi na lang yun kaysa naghihirap siya. Yun na lang din yung doon. Tsaka hindi Palagi siya. Siguro ang sakit-sakit pang nararamdaman niya. Kaya minsan umiiyak sa ko, sabi ko, tay, wala akong magawa. Alam ko nasasaktan ka. Sabi ko ganun, pero wala naman akong magagawa. Tumitingin nga sa akin pag nag-answer, sabi ko, tay, manalangin ka na lang. Sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Sabi ko ganun. Bigyan ka pa ng magandang buhay, sabi ko. Wala na talaga. Kung nakakasalita nga lang siya, siguro pwede niyang masabi sa'yo yung sakit mo. Kaso mula nung na-stroke, hindi na siya. Gusto niya magsalita kasi hindi ko maintindihan. Sabi ko, bakit hindi kita naiintindihan kung anong sinasabi mo, sabi ko. Ay nakatingin na lang sa akin. Chris, mahirap din pero wala na akong magagawa. Tanggapin na lang natin kasi yun yung way ni Lord siguro para maibsan din yung pagod ninyo. At saka siya naman para makapagpahinga na. Wala nang pagod, wala nang sakripisyo. Magtingin ko sa kanya, parang lumalaban siya. Kaso wala na talaga. Nakailang din siya, ilang buwan na lumaban. Mula nung October. October, November, December, Enero, February, Marso, April, May. 8. Mga Nakikiramay po ang ating mga kapuani sa pamilya ninyo. Salamat. Nung napanood nila yung sitwasyon ni tatay, maraming nahabag at saka maraming naawa sa kalagayan niya. Lalo, nagka-bidsore na siya. Dapat daw pala hindi laging Din, kaso nga lang, minsan hindi ko talaga, kasi namamanas siya, ang bigat-bigat niya. Hindi ko makayanin. Palagi ko naman yung linilinisan yung bidsure niya. Minsan, pinaano ko sa tagilid na. Pero sabi, mga ganun siya pag tinatarki, nasasaktan siya. Naawa naman ako pag pinaano ko naman tingaya. Naaawa ko sa kanya, natatakot ako. Hinihingal siya. Napanood nga ito ni Tita Izzy. Yung plano niya, nabigyan ng dagdag na tulong para magamit sa pangangailangan ni tatay. Nung nireplyan ko siya kahapon, sabi ko na pumanaw na nagulat siya. Sabi niya, ibigay na lang. Meron siya dito pinapabigay na 2,000. Salamat. Na lang daw to sa punerarya or kung ano man yung paggagamitan sa kanya.
Salamat, Tita Isi. Opo. Masalamat po sa tulong niyo. Nasa New York City, tita. Opo, salamat. Nakikiramay po siya sa pamilya ninyo. Salamat po sa tulong niyo, Tita. Maraming salamat po. Bigyan ka pa ng magandang pangangatawan, magandang buhay. Marami ka pang matulungan na katulad sa amin na nangangailangan ng tulong. Salamat po. Condolence po, nanay. Ito naman po, idagdag nyo, pinapabigay ni Tita M ng Japan. Salamat po. Tita. Tita M. Salamat po, Tita M, sa tulong niyo. Salamat po. Bigyan ka pa ng magandang buhay. Magandang hanap buhay. Makapagbigay ka sa katulad namin na nanghihingi ng tulong. Salamat po sa inyo. Ang Diyos lang magbindisin sa inyo. Mamaya, magdadala kami ng pansit. Salamat. Ito paano makaano. May pansit na kayo. Ayan, Di mga ba bigyan lang nagpapa-snack sa kayo sa lamay? Opo. Nagpapa-snack. Ilang days ba ang lamay niya? 90s. 9 days. Opo. Wala naman kayong inaantay na. Wala na. Wala Huwag ka mag-anak. Bala. Yung mga pinsan na taga Bilibas sa San Julian, nagpunta na dito kahapon. Kauwi lang nila. Sa sa 25, babalik sila dito. Oo. Si Kuya Alcres, di ba madaming kaibigan? Mga... Opo. Marami. Kuya Alcres, marami siyang, alam ko meron siyang grupo sa Facebook. Condolence. Oo. Nabanggit ko lang, di ba meron kang mga grupo sa Facebook or organization na sinasalihan? Apo. Baka wala bang nagpupunta dito para Actually, nung kamatay lang ni tatay, pumunta dito yung mga miyembro ng Movement to Save Eastern Samar. magpunta sa ano yun? Movement to Save Eastern Samar. Oo. Moses. So nagpunta na sila dito. So parang mayroon naman nagbigay ng tulong na mga kaibigan Mga kaibigan. na mga miyembro ng Moses. Si tatay, marami din kaibigan niya. Marami. Actually, yung Movement to Save Eastern Samar, gawa yan ni tatay. Siya yung founder. Ako lang nakapangalan dun. Kami yung nagtulong-tulong para Ano ba yung ano nun? Ano yung pinopromote ng movement to save Eastern Samar? pro-environmental at yun, anti-graft and corruption, anti-drugs campaign. Yan lang. So yun yung sinusulong ninyo ngayon. Dahil nung panahon na yun, nung bakit nagawa ng na organization yan. Mahilig kasi ako sa lakwatsa, sa mga tambay-tambay sa baybay. Marami ako mga kaibigan na nakakasama. So, panahon na yun, kandidato, governor yun si Governor Nicart. So, pinagsama na lang namin, isinali namin sa politika at ginawa na lang organisasyon, which is to promote the anti-drugs at sa pagiging pro-environmental. So, Tuloy nyo lang, at least maganda naman pala yung kanilang grupo. Tsaka, sana maano din yung mga youth na ma-involve sa, maging aware sa pangalaga ng kalikasan, tsaka sa papaganda ng... Ongoing lang yan, yung pagtuturo sa mga kabataan, makialam sa gobyerno, makialam sa panawagan ng environmental, at sa makaiwas sa pagdroga. Ngayong tapos ng eleksyon, anong program na plano nyo ilatag? So far, gumagawa kami ngayon ng isang activity na which is makagawa ng isang malaking organization sa buong Eastern Samar na na-organize namin ng mga kabataan at i-register ito sa SEC para mayroon din participation sa government as a civil society organization. Okay. Maganda yun, di ba? At least na ni Kuya Alcres yung advocacy ng tatay niya. Kumbaga na-adapt niya. So, Marami silang na mga drug-addict na nila, opo. Nagpabago ang buhay nila. Nagkaroon ng rehabilitation program. Opo. Actually, pinaiwas lang namin, hindi rehabilitation. Kumbaga, pinaiwas lang namin sa nila. Drugs. At ipisinasama na lang namin sa amin mga Minimbre nila gawain. sa gawain nila. Para, instead na siya ng droga, Masamang mabuti na lang yung sasama ka sa amin, magtuturo tayo sa
katulad nating kabataan, kung ano ang sitwasyon ng probinsya, kung ano ang pinaglalaban natin. So ano yan, within Eastern Samar kayo? Opo. Yan yung nililibot niyo. Mm. Ang ganda. Pwede mo i-promote yung channel natin para Actually, yung makita nila na meron palang ganitong Kaya maliit nga, channel na yung- tumutulong. kaya nga yung ginagawa namin, pinupost ng mga membro ko kung ano, ikaw yung isang pinaka na vlogger sa Eastern Samar na Thank you. tumutulong sa mga mahihirap. Mahirap. Diba? Sabi ko nga kung nasuporta tayo sa mga entertainment, kalokohan, bakit hindi natin to supportahan? Kasi somehow, meron siyang impact sa tao, meron siyang impact sa community na reach out natin. Kaya i-ano mo sa kanila. Oo. Yan naman. I-follow mo at i-subscribe. Condolence mo. Yung pamilya. Salamat. Pasensya na kung medyo hindi ko talaga alam na ganito yung sitwasyon ninyo. Nalaman ko lang to kay Mami Lee nung isang araw. Hindi naman niya sinasabi sa akin before na malala na pala yung kondisyon ni tatay. Actually, kabarangay lang natin. November 22, kami doon sa ABMRC. Isang buwan kami doon bago kami nakauwi dito. Grabe Ayaw din pa nga yun. ng doktor niya na umuwi kami kaso ayaw na niya magpaano doon kasi sabi niya pinag-aanuhan lang siya, pinag-obserbaran lang o praktisan lang daw siya. Hindi, Sabi niya. ganito yung usapan niya. Hindi yung pinagpa-practice. Normal naman yan sa ospital na more on investigation Kaya nga, sa sabi katawan. niya. Si tatay lang talagang nagsabi na Opo. parang pinagpa-practicean siya. Feeling niya lang. Oo, Opo. kasi sa tagal na naka-confine, almost month na naka-confine, naging okay na yung pakiramdam niya. Kaso, di niya alam na may affected pa talaga na yung pagbukol sa utak niya is affected lang pala ng infection mula sa baga. So yung baga talaga yung ano Oo. niya. Yung Baga. pinakasakit. So, Tapos, that's why kailangan na-infection niya na yan kailangan yan autopsy. Ay, biopsy. biopsy. Oo, mabiopsy. Ayaw ni tatay na mabiopsy dahil pinuputasan yan sa loob para kumuha ng konting Sample, tissue. Yan ang ano niya. Pero totoo yun na may mga bukol-bukol. May bukol. Oo, dahil sa infection. Pero so far, dahil sa medisina na nagiging normal yon at inobserba siya na in 2 weeks, hindi pa nagto 2 weeks, bumalik agad anong bukol. So, doon na naginala na may problema talaga sa ibang parte ng katawan. So, that's why kinailangan ng CT scan sa buong katawan niya at doon niya nakitaan na malaki na talaga ang bukol sa baga na which is nakaka-infected na sa iba't ibang parte ng katawan niya. Ang bukol kasi ni tatay na sa utak, sinus at dito. Lalamunan. Kaya hindi At na makaano nakaka-affected naman sa katawan niya kaya nanghihina ang paa niya. Minsan nanginginig. Ano daw ba ang ano nun? Yung cause nun? There's a possible na Hindi sa lungs cancer. Walang cancer. So, kaso hindi na biopsy si tatay dahil ayaw din tatay na biopsy. So, Ayaw kasi niya. Kaya kami palagi kami pinagkagalit lang kasi ang gusto namin gumaling kasi sabi ng doktor, ayaw niyo gumaling ng yung asawa ko. Sabi, gusto namin. Kaso yung katawan niya ang ayaw niya. Ang bilis lang, no? Last Opo. year lang, tapos biglang bagsak yung katawan niya. Opo. Mabilis siguro yung... hindi, matagal na kasi po na kung na dinaramdam pala ni tatay. Parang kuwan lang siya. Pinipilit lang niya. Hindi siya nagpapacheck up. Meron na siya Ayaw niya kasi magpa-check ka. At sa totoo, dahil ayaw talaga yan ng hospital ni tatay. At saka ano tayo, pag tayo kasing medyo mahihirap, walang, mas di bali nang di magpa-check up, basta... Nagiging pride na lang natin na Oo. mas magpa-check up. Kumbaga, binabypass na lang natin yung kalusugan kahit medyo... Gusto niya pumunta Malala sa na. Maynila. Kasi sabi ko, pumunta tayo doon. Anong gagawin natin? Wala tayong pera. Ganun. Isang factor din yan kung bakit ayaw natin magpa-doktor dahil... Nung March, March ba yun? No? March or April? March. May sa akin na yung kaibigan na silang Mag-alok. gastos na pamasahe namin sa Manila at yung mga gastusin namin, susuportahan kami. Mapagaling lang si tatay. Nung sinabihan ko tay, pagpakusog, para may natin sa Manila, yun,
ginawa nga niya, kumain siya ng maayos, pero wala pa rin, di kaya talaga, mas lumala na talaga yung affected niya na, which is di na talaga kaya mapunta doon sa, at yun yung mahirap lang kasi kapag pumunta kami sa Manila, doon mamatay si tatay, mas mahirapan kami pagbalik na. Mas malaking gastos. Mas malaking gastos. So, yun lang yung nangyari. Mas lumala na lang. Mag-ingat ka din kasi diabetic ka pala. Yun lang. Kaya nga, sabi ko nga sa Lord, salamat, binigyan mo ako ng magandang kuwan, magandang katawan. Hindi ako nagkasakit sa pag-aalaga sa anak ko, asawa ko. Mahirap lang kung kami dalawa. Pero nung ma-ICU siya, nagkasakit ako. 4 na araw lang kaso ako. Lahat, masasakit ang katawan ko. Meron kang gamot na inaano. Meron po. Di ba ano yun, bawal sa mga madaming kanin, Opo, tatamis. matatamis, ganun, bawal. May ano po yung metformin sa glycoside yun ang ano po. Alalayan nyo na lang si nanay habang ngayon ganito ang sitwasyon. Tsaka tulungan nyo na lang. Maghanap buhay, back to normal pag nag-ano na ihimlay na si tatay. Saan nyo ano dito sa... Hindi ko pa kasi yung namatay yung ano, yung tatay niya doon sa bagong ano, sa memorial. Sabi ng isang kapatid niya, doon na lang i-living doon daw sa pinaglibingan ng tatay niya. Sabi ko, kakausapin ko pa yung ibang kapatid niya, baka hindi, baka ayaw nila. Yung isang kapatid, okay lang yan sa akin, ganun. Mabuti lang sabi ko, lahat kayo mag-ano lang muna kayo kung ano, kaysa. Siguro, doon na yan. Sana makaano kayo, makaligong pa ng pondo para, or makaano sa AX, diba? Para libre na yung punerarya. Libre. Ano, sabi ko, hindi ako pwede umalis dito. Kasi pamanhiin naman yan. Sabi ko nga, kayo na lang maglakad. Sige po ha. Salamat, maraming salamat kuya po. Salamat po.